Friends, we have here Jeva Galanza, Coach Sherwin Meneses, and Bernadette Pons of the Green Line Coast Smashers who won in 5 sets against the Petrogas Angels. Coach, congratulations on this win. Na-force mo yung Game 3 against Petrogas. Ano lang yung masasabi niyo sa naging laban ng team tonight? Siyempre, may talagang nakikita niyo yung laban talaga. So, siguro yung mga audience talagang nasayahan. Kasi dalawang game na ganun yung labanan. So, sa amin naman sa Creamline, siyempre masaya kami, nakabawi kami, pero di na siguro tapos yung laban eh. Talagang patibayan talaga ng puso, patapangan. Yan yung labanan ngayon eh, kasi pares veteran team talaga yung naglalaro. Pero enjoy muna namin ng konti, then balik sa trabaho bukas, then game ng Sabado. Let's see kung ano yung mangyayari. Thank you. And best player of the game, Bernadette Pons. Pons, lalo na nung 5th set, grabe yung mga contributions mo for the team. Ano lang ba yung mindset mo that time na kailangan talaga mag-close itong lahat? Unang-una, sabi nga sa amin ni Coach nung after nung Game 1 na hindi pa tapos. So, huwag kami masyadong mag-isip kasi may Game 2 pa. So, hawak pa rin namin, sa kamay pa din namin. So, kanina din, bago kami pumunta dito, ang reminder talaga ng bawat isa sa isa't isa na hindi namin isusuko tong game na to. Hanggat hindi natatapos, hindi kami titigil. Thank you. And for Jeva, more playing time for you in this game and grabe yung mga naging contributions mo. Nung 4th set, medyo tambak yung naging game, pero going kayo ng 5th set. Paano lang ba kayo nag-regroup sa mga players? Siguro pinalimutan lang namin yung 4 sets na yun. Tapos na yun eh. So kami, mag-focus kami dun sa 15 points na kailangan namin gawin. So, nagtiwala lang din kami, nag-pray kami kay Lord para mas kumapit pa kami sa game na to. And, ayan, ito yung naging resulta, naging free pa. Kaya kita po tayo sa Saturday. Yes. Thank you. Well, another question. Kaya may impulsive ka, unlike nung game 1, mas kinontrol niyo yung game set, mas okay sa inyo. Kumbaga ano lang yung mindset niyo papasok para hindi mawala yung nangyari na game 1. Yun nga, medyo hindi nga naging maganda yung fifth set namin yung game 1. So, ayaw na namin maulit-ulit. Kaya nag-focus talaga kami sa lahat ng skills na gagawin namin sa loob ng court. Mag-reset muna. And then, si Kylie ang mag-set para lahat talaga dahan-dahan kami at saka control namin yung game. Siguro, lesson din talaga sa amin yung 5th set nung nakaraan. Kasi, pinush namin na hanggang 5th set, pero hindi namin nakuha. So, sobrang laking bagay din yun na sa 5th set ngayon na parang ayaw na namin na maulit yon. So, ang mindset lang talaga is 1 point. Pag nagkakamali kami, let go agad, focus kami sa next na gagawa namin. So, yun yung sobrang nakatulong sa team. Coach, siguro yung game 1, papunta game 2, ano yung pinakailangan lang pag-uwi? Kung nakita mong problema kung yung game 1, na yun talaga yung pinakasolusyonan nyo na yung game. Wala naman naging problema. Ang talo lang talaga. Kasi kami naman, nagpo-focus kami talaga sa galaw namin eh. Kung ano yung igagalaw namin, yun yung magiging resulta. Yung adjustment naman, nandiyan naman, mga veterano na yung players. Pero most of the time talaga, depende talaga sa ilalaro mo. Kung ano yung pinractice mo within 6 months, yun yung panlaban na natin. Yung pag-stop naman ng isang team, depende rin sa strength ng kalaban. So, more on focus kami sa game namin. For Jeva Pons, sanay kayo sa championship games, economic environments, pero in every game, habang natalo namin ano namin yung entrance sa championship. Paano yung pressure ng game na to in particular? Paano na siya can-handle before the game, during the game, and during nasa website mismo? Sabi ko ni Coach, love pressure. Pero, wala, sinabi lang talaga namin na kaya namin to, na hindi kami papayag na matatapos yung season na hindi namin mag-challenge. Yun na po. Siguro, sobrang, in-embrace lang din namin yung challenge. Kasi nandito na kami sa sitwasyon, sabi nga ni Coach, nandito na kami sa sitwasyon na to.
So, yun, anong gagawin namin para makuha? Hindi na kami pwedeng mag-dwell pa dun sa nangyari nung game 1 kasi tapos na yun. So, good thing naman na nakuha namin ang dito. Diyan ba, after ng seconds, hindi mo promise kung makakakarambing. Sabi ko, kung ipasok ka, kung ibigay ko lang lahat talaga, whatever minutes ka. Pero siguro pa, kasi pa na, pagdating mo kumuha ng laban, nababag ka talagang malaki pa yung Siyempre happy na nakalaro ko, nakalaro ng malaban. Pero malaking bagay po yung tiwala din na binibigay ng team, lalo na si Coach sa akin. But ayun, kailangan ko lang talaga gawin yung trabaho ko. Wala na akong gagawin kasi isang laro na lang to, isang kalaban na lang yung kakalabanan namin. So, focus na lang doon. Wala na akong dapat isipin, hindi yung gawin yung trabaho. Coach, you had game 3 on Saturday. Ano naman siguro yung mga adjustments sa kanilang from this game na kailangan nyo i-carry over to game 3? Siguro, syempre, yung basic skills, tsaka talagang dun lang magkakatalo. Pero about sa adjustment in one day, sobrang mahirap. So kung ano yung Creamline, ano yung Petrogas, I think yun na yung maglalaban sa Sabado. So talagang patibayan na talaga ng loob. Yun yung yung adjustment kasi ang hirap eh. Tuesday, Thursday, Saturday eh. So walang time para makapag-adjust. So yun, let's see na lang sa Saturday, talagang masisiyahan yung mga audience talaga na magandang laban. Coach naman sa mga points dyan. Ito na yung pinakamahabang conference ng history. So, tapos sinagad niya pa hanggang dulo. So, kaya nyo lang nilook forward yung last game. We were lose, ano ba yung maasahan natin. So, yung nakikita nyo yung aapangan ng mga fans na alam naman nakikita nyo yung Facebook. Siguro all out talaga kami sa Saturday kasi last na eh. Wala nang bukas. So yun na yun. Todo na talaga. All out, all hearts. So yun, ilalaban talaga namin kasi pinush na namin to eh. Wala na ako sa akin. Pero, siguro isipin na lang namin din sa haba ng season, sa dami ng challenges na nangyari sa amin. Ayan, ayaw na lang namin masayang yung pagod din na ginawa namin sa haba ng season. So, yun yan, last game na, yung all of na namin, hindi na namin lahat ng lakas na kaya pa namin ibigay. Kasi, alam mo, parang ito yung mabigat na championship din talaga na naranasan namin. So, ito yung magandang experience kapag nag-champion ka. So, i-enjoy talaga namin lahat ng pressure na bibigay sa amin sa akin. Nasagad niyo yung magandang. Oo nga eh. Actually, talagang first time ma-experience yung ganung kahabang liga. I think yung AP, mas mahaba pa talaga yung yung PBL eh. So, walang naka-experience pa dito sa atin. So, masaya kami kasi malakas pa kami. Masaya kami kasi nakabot kami sa dulo. Hopefully, isagad na namin yung pagod namin. Manalo, matalo, basta give namin yung best namin. Ako, follow up na po. Hindi ko rin ito medyo limitado yung minutes ni academic. May specific reason po ba doon para sa champion? Yung rotation na po talaga yun. Kung ito rotation na yung over kasi. Hindi mo na masabi sa Creamline kung sino yung maglalaro eh. Talagang yung time na situation na nito talagang para kay Paul saka para kay Gemma. Pero anytime naman pwedeng ipasok sila maybe next game. So let's see kung sino ang maglalaro para sa championship sa game 3.
Thank you, Coach. Thank you, Pastor. Thank you po.